Wala pa isang buwan mula na isailalim sa state of calamity ang Bataan dahil sa bagyo at habagat. Muli itong isinailalim sa state of calamity dahil naman sa epekto ng oil spill. Yan ang dambuhalang balitang aking inalam. Hindi pa man nakababangon sa epekto ng superbagyo, panibagong dagok ang hinaharap ng mga taga-Bataan, lalo sa kabuhayan. Dahil kasi sa peligrong dala ng oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova sa bayan ng Limay at pagsadsad ng MT Jason Bradley at MV Mirola 1 sa bayan ng Mariveles, isinailalim ulit sa state of calamity ang buong lalawigan. Sa datos ng Provincial Social Welfare and Development, halos 15,000 pamilya sa dalawang bayan ang apektado ng pagtagas ng langis. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito paano sa tindi ng amoy. Mahigit 17,000 na mga isda naman ang napinsala ang kabuhayan. Lahat po ng panguli po namin, bumaba. Haas kami, hindi makalaot. Nito lang Hulyo nang unang magdeklara ng state of calamity sa probinsya dahil sa epekto ng superbagyong Karina at hanging habagat. Ang mga katabing bayan ng Samal at Tabukay, naghahanda na rin daw sakaling abutin din sila ng oil spill. Inalerto namin lahat ng barangay nang hingi kaming tulong. Kung may mga barbershop, may mga buhok, may mga buhok ng mais, pati yung mga kokanatas, pinapa-consolidate namin. At ngayon, ginagawa sa Eco Park, sineshredder na para pagdating ng in-order na lambat, tatahin na lang para mabuo. Ngayong araw, 8 US Coast Guard at ilang tauhan ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang dumating sa Limay para tumulong sa pag-recover ng langis. Sa isa namang pahayag, nangako ang may-ari ng MT Terra Nova na makikipagtulungan sa investigasyon. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga lokal na pamahalaan ng Cavite, Bataan at Bulacan para malaman ang lawak at halaga ng pinsalang idinulot ng oil spill hindi lang sa mga mamamayan kundi pati sa kanilang kabuhayan.